Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay aking dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay aking dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapatay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya. Good morning po, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Sa panibagong umaga, panibagong araw na idinagdag niya po sa ating buhay. Amen. Yung mga, sinong nagising dito? Baka may tulog pa po dyan, tapikin niyo, katabi niyo, gising! Thank you, Lord. Amen. At isa pong na naman pong araw at pagkakataon na ibigay ang ating papurit pagsamba sa ating Diyos. Tayo pong lahat ay mag-uumpisa sa isa pong panalangin. Samahan niyo po ako sa umagang ito. Heavenly Father God, we praise you and we glorify your name, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa iyong katapatan. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa bawat isa. Hallelujah. Thank you, Lord, for waking us up this morning, sa pagbukas po ng aming mga mata, sa bawat pagtibok po ng aming puso, isang panibagong pag-asa, kalakasan na inilalagay niyo po sa aming mga buhay, O Lord, na patuloy po kaming lumakad sa iyong kabutihan at katwiran. Patuloy po namin, Lord, tingnan ang kagandahan at ang mga mabubuting bagay na inihanda niyo po sa bawat isa sa amin. Thank you, Father God. At sa umagang ito, Panginoon, kami po ay lumalapit, nagpapakumbaba. Inaamin po namin, Lord, sa aming mga sarili na kami po ay mga makasalanan. We ask, Lord God, for your forgiveness sa lahat po ng aming mga nagawa, nasabi,
mga ginawa po ng aming mga kamay, mga nilakaran po ng aming mga paa, mga naging maling motibo po ng aming puso. Sa lahat po, Lord God, kung sinasadya man o hindi, Panginoon, sa lahat ng mga kahinaang ito, patawarin niyo po ang bawat isa, O Lord, upang maging mainam at katanggap-tanggap ang paglapit namin sa iyo sa oras na ito. Thank you, Lord. And we pray, Lord God, na sa aming pong worship service, Sunday service, kayo po ang makita, kayo po ang maitaas sa aming kalagitnaan at higit, Lord, sa lahat po sa aming buhay. Lord, as you said in Hebrews 10:23, let us hold unswervingly to the hope that we profess, because He who promised is faithful. At kayo po, Panginoon, ang promise keeper, kayo po ang may takda sa aming buhay, kayo po ang nagbibigay at kayo naman po ang bumababi, O Lord. Patuloy niyo po kaming patatagin, patuloy niyo po kami, Lord God, palakasin. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng pag-asa every day of our lives, Lord. Patuloy niyo po kaming baguhin, day by day, grace upon grace, O Lord, sa biyaya at habag mo, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, sa umagang ito ang aming pastor na magbibigay ng salita at mensahe. May you give him, Lord, the wisdom and the knowledge that comes from you, O God. Anoint him, empower him, encourage him, Lord God. Strengthen him, O Lord, na sa lahat po ng kanyang bibitawang salita, magbibigay po, Lord, ng kaliwanagan, magbibigay po ng katatagan sa aming mga buhay, Lord God. Sa kabila po, Panginoon, ng aming mga pagsubok, and all these challenges and trials, we will still be victorious because you are our God. And more than so, Lord God, you are our Father, the Alpha and Omega, the beginning and the end. Thank you, Father God, dahil patuloy mo kaming minamahal, patuloy mo kami, Panginoon, sinasamahan every step of the way, Panginoon. Maraming salamat po. At sa lahat po ng uupo sa mga silyang ito, Lord, we pray, Father God, na hindi po kami aalis sa bahay-sambahan mo, na hindi po kami napuno ng pagpapala spiritual, O God, hindi po kami, Panginoon, aalis sa lugar na to na hindi mo kami binless at wala kang mensahe sa amin. We claim it, Lord God, in your name. We claim, Lord God, the blessings of healing, O God. We claim in your name, Panginoon, the blessings of strength, O God, the hope, Lord God, in our hearts. And patuloy kami, Panginoon, natitingin sa iyo at ilalagay ang aming pag-asa sa pangalan mo, Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin na may papurit pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo pong lahat ay umawit at magbigay ng papurit pagsamba sa ating Diyos. Pwede po bang umikot po tayo at kamayan po natin ating mga kapatiran? Amen. We praise you, Lord God. We give you all the glory and honor to your holy name, Jesus. Panahon lumilipas, maong ko'y kumukumpas, ngunit ang pag-ibig mo, Jesus, hindi mawawakan. Magbago man ang mundo, isa lang ang totoo. Mga pangako at salita mo, matutupad ito. Panginoon, kay buti mo, pag-ibig mo'y di nagbabago sa bawat araw ng buhay ko. Mula pa noon hanggang sa ngayon. Sa natamong tagumpay sa aking buhay, kalakasan at kayamanan, ikaw ang nagbigay. Panginoon, kay buti mo, pag-ibig mo'y
Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Sa pagsikat ng araw, may biyaya na naman. Bagong pag-asa, bagong ligaya, sa iyo nagmumula. Panginoon, kay buti mo, pag-ibig mo'y di nagbabago sa bawat araw ng buhay ko. Mula pa noon hanggang sa ngayon. Panginoon, napakabuti mo sa aming buhay. Kay buti mo, pag-ibig mo'y di nagbabago sa bawat araw ng buhay ko. Mula pa noon hanggang sa ngayon. Thank you, Lord. We continue, Lord, to praise you and to give thanks to you, O God. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon. At magpakailanman, Panginoon, itataas, ihahayag ang ngalan mo'y itatanyag ang pagsambay, ialay, Panginoon, ikaw lamang. Ang salita mo ang kailangan ko, ikaw ang aking buhay, ang aking gabay. Hindi kumukupas, hindi nagmamaliw, isip ko ngayon'y binabago. Itataas, ihahayag ang ngalan mo'y itatanyag ang pagsambay, ialay, Panginoon,
Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon. At magpakailanmay, Panginoon, itataas, ihahayag ang ngalan mo'y itatanyag, ang pagsambay, ialay, Panginoon, ikaw lamang, itataas. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa bawat isa sa amin. Itatanyag ang pagsambay, ialay, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ikaw lamang. Purihin ka, Panginoon, patuloy ka namin tinataas sa aming kalagitnaan. We thank you, Father God. Let's just start, God, grateful for all the things that you have done sa aming buhay. Maraming salamat sa mga kagalingan, Panginoon, sa pagpapala, sa patuloy na kagalakan na inilalagay mo sa aming mga puso. Thank you, Father God, for the joy, for the peace, O Lord, na patuloy mo, Panginoon, na pinapalakas ang aming mga kalooban. Hallelujah. At sa aming buhay, Panginoon, you have done so miraculous things in our lives. Sa pagkakataon, Panginoon, na wala kaming mapupuntahan kundi ikaw. Patuloy mong pinapakita, you reveal yourself to us, Lord God, that you are powerful, that you are faithful, and that you are good. Kahit hindi kami mabuti, Panginoon, ikaw ay mabuti. Thank you, Jesus. Nabago ang lahat dahil sa iyo. Inalay mong lahat sa Kalbaryo. Di ko pagpapalit ang pag-ibig mo. Sa yaman at paghanga ng mundo, ikaw ang minamahal ko, walang hihigit pa sa'yo. Ikaw ang hinahanap ko, ikaw lamang sa buhay ko. Ikaw ang iniibig ko, mundo may talikdan ako. Ikaw ang ihahayag ko, ikaw lamang, Jesus, ang daigdig ko. Amen. Hallelujah. Patuloy ka namin, Panginoon, tinataas at pinapapurihan.
Nabago ang lahat dahil sa'yo. Inalay mong lahat sa Kalbaryo. Di ko pagpapalit ang pag-ibig mo. Sa yaman at paghanga ng mundo, ikaw ang minamahal ko. Walang hihigit pa sa'yo. Ikaw ang hinahanap ko. Ikaw lamang sa buhay ko. Ikaw ang iniibig ko. Mundo, may talikdan ako. Ikaw ang ihahayag ko. Ikaw lamang, Jesus, ang daigdig ko. Oh, ikaw lamang. Napakabuti mo, Ama. Napakabuti mo, Ama. Napakabuti mo, Ama, sa buhay ko. Napakabuti mo, Ama. Napakabuti mo, Ama. Napakabuti mo, Ama, sa buhay ko. Salamat, Panginoon. Ikaw ang minamahal ko. Walang hihigit pa sa'yo. Ikaw ang hinahanap ko. Ikaw lamang sa buhay ko. Ikaw ang iniibig ko. Mundo, may talikdan ako. Ikaw ang ihahayag ko. Ikaw lamang, Jesus, ang daigdig ko. Napakabuti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo sa aming mga buhay. Hallelujah. Napakabuti mo, Ama. Napakabuti mo, Ama. Napakabuti mo, Ama, sa buhay ko. Napakabuti mo, Ama. Napakabuti mo, Ama.
napakabuti mo, Ama, sa buhay ko. Ikaw lamang sa buhay ko. Ikaw, Jesus, ikaw lamang, Jesus, ang daigdig ko. Ikaw lamang, Jesus, ang daigdig ko. Ikaw lamang, Jesus, ang daigdig ko. Maraming salamat, O Lord, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan sa aming buhay. Sa inyo po lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan mo, O Diyos, Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen and amen. Sige po, para po sa preaching of the Word of God, bago po tayo mag-umpisa, may we please put our phones in mute or silent mode para po wala tayong disturbance later po sa ating pakikinig. Ating ko na po si Pastor Archie para po sa... Sige po. Bago po tayo mag-umpisa, sa lahat po ng mga ating kids, meron po tayong Sunday School. Doon lamang po tayo sa ating conference room. At ang ating pong teacher ay si Teacher Kenneth. Sige po, lahat po ng mga bata, doon po tayo sa ating Sunday School. Amen. Yan, lahat po ng mga kids and toddlers. Amen. Purihin po ang ating Panginoon sa ating children's ministry. Praise God. Amen. Sige po, tinatawagan ko na po si Pastor Archie sa pagbibigay po ng mensahe sa umagang ito. Pwede po bang palakpakan po natin ang ating dakilang Ama? Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I hope naririnig niyo po ako dyan sa likuran at muli po ibinabati natin ang lahat ng atin pong mga taga-subaybay. San man dako ho kayo ng mundo, nare-reach out po tayo ng broadcasting na ito. 24/7 po. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang mga preachings po na ito na ire-record.
po ang iba't ibang tao, mga presidente, mga bayani, kaya niya pong gawin po yon. Because remember po, imitation is the highest form of flattery. Ibig sabihin, kaya ka ginagaya, may sinabi ka sa lipunan. Wala namang gagaya sa inyo pag wala ka pong sinabi sa lipunan eh. Pero napansin nyo po, ito po mga impersonator na ito, hindi mo po talaga masasabing eksaktong nakopya nila ho yung tao, ano ho? Yung galaw, minsan ina-exaggerate pa nga ho nila. Gayon din naman ho yung mga bagay na pwede po nating mabili. Minsan ho, nakakita na ho kayo, sa Green Hills po, maraming mga imitation po doon, maraming imitation talaga. Halimbawa, gusto nyong bumili ng relo, ano ho? Ang dami ho, naglipa na doon, Rolex, makakabili ka na ho ng Rolex doon, kahit 900 pesos po eh. At iyon po ang tawag natin ho doon, replica. Yung mga taong ginagaya, no, imitators po yan, or ang tawag nga ho natin, katulad ni Willie Nepomuceno ho, ini-imitate nila. Minsan yung bagay po, ginagawa nating kahalintulad, at ito po'y tinatawag natin na replica. Replica po, ibig sabihin, hindi ho original yon. Peke po yon, hindi po yon tunay. At sa mga bagay ho na yan, malalaman mo kung sino po ang totoo o hindi eh. Kasi may mga galaw, for example, yung isang ginagayang pangulo, no, na mga impersonator, o kaya may hubog yung mukha niya na hindi nakuha, o kaya minsan ine-exaggerate yung kanyang pagsasalita. Gayon din naman yung mga bagay na kinokopya. For example, yung totoong Rolex po, sa peking Rolex, alam nyo, magkakasubukan yan pag pumunta po kayo dun sa shop at buksan nyo yung likuran eh. Dun malalaman no eh, kaya yung may mga peke po minsan na mga relo, takot na takot po silang pabuksan po yan sa mga eksperto. Kasi lalabas talaga ho kung yan po'y replika o totoo. Gayon din naman po ang mensahe natin ngayong umaga. Ang atin pong Panginoong Jesucristo'y may larawan. Ang sabi nga po ng Genesis chapter 1 verse 27, we are created in the image, we are created in the likeness of God. Ano ibig sabihin ho ng imahen? Ano ibig sabihin po ng larawan? Sa umagang ito, pag-aaralan natin, ang atin pong preaching, pinamagatan po natin, kalarawan ni Kristo. Sabihin nga ho natin, kalarawan ni Kristo. Ayan. Hindi tayo magiging impersonator ni Kristo ha. Dapat ho, pag naging kalarawan tayo ni Kristo, eksaktong-eksakto po, yan po ang makikita sa atin. Hindi po pwedeng replika o kopya ni Kristo ha. Kasi sasabihin natin, Pastor, kinopya ko lang si Kristo. Hindi po, ang banal na Espiritu po ang kikilos para tayo maging eksakto po na katulad ni Jesus. Kaya po, ito'y napakahalagang pag-aaral. Ito pong tungkol sa pagiging kalarawan po ni Kristo. Alam niyo po, tayo po'y nababalutan po no, ng lahat po ng bagay na hindi natin naaalaman, mga hiwaga, magsimula ng ang Panginoong Jesucristo po'y hindi pa namamatay sa krus ng Kalbaryo. Pero inalis niya po yung talukbong na yan, yung talukbong po. Nung pagkaalis niya ng talukbong na yan, nakita natin ngayon yung kaningningan ni Kristo. Alam niyo kung bakit natin nakita? Kasi pinili kayo ng Diyos. Maraming mga tao ho ngayon, hindi nila nakikita kung sino si Kristo. Kahit na ano pong basa nila sa Biblia, hindi nila mauunawaan. Bakit tayo ho, isang verse ho, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Bakit naman yun? Ang bilis nating naunawaan. Bakit? Kasi tayo po ay pinili ng Diyos. Yun pong aral o doktrina ho ng pagpili o yung tinatawag nating doctrine of election, kapatid. From the very start, pinili na tayo ng Diyos eh. Kaya yung talukbong na yon inalis upang makita natin ang kaluwalhatian ni Kristo at sa pagkita natin ang kaluwalhatian po, maging kalarawan niya tayo. Sabihin nga ho ninyo, kalarawan ni Kristo. Dalawang beses na nating sinasabi. Tingnan niyo po yung paliwanag natin. Sabi po ng 2 Korinto 3:18, ito po ang klarong sinasabi ng Biblia. Yung talukbong na yan inalis, ano ho? Yung pong hindi natin pagkakakilala. Sabi po ng 2 Korinto 3:18, at ngayon ay naalis na ang talukbong. Nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatiang yan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo ay maging kalarawan niya. Hindi po impersonator ha. Hindi po replica. Hindi po imitation. Nakakita na ho kayo ng peking 1,000? Nakahawak na ho kayo?
yung peking 1,000, ako nakahawak na ako eh. Pag ginanon nyo ho yan, makikita nyo imitation, hindi totoo ho. Lalo na, magkakasubukan yan pag nilagay nyo po sa sa infrared ho, o ultraviolet ho. Pag ginanon nyo po, malalaman nyo po kung peke o hindi ho yung pera eh. Kaya pagka ikaw po, ang taglay-taglay mong pera po, kapatid, totoo. Hindi ka dapat matakot. Kung halimbawa po, yung mga gamit mo, talaga namang authentic po yan, hindi ka mapupulaan. Kung talaga pong halimbawa po, kalarawan ka ni Kristo, masasabi talagang tunay na born again ka, hindi ka peke, kapatid. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang siya po magbabago sa atin. We cannot do anything, not unless God would change our heart. Alam niyo po, kung wala si Kristo sa atin, magpapatuloy lang tayo sa paggawa ng masama. Kung wala ho si Kristo, patuloy yung galit natin sa puso. Kung wala si Kristo, tatama rin tayong pumunta po sa mga gawain na ito. Pero since si Kristo po ay kalarawan natin, ang sabi po rito, siya ang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo ay maging kalarawan niya. Amen po ba yun? Gusto mo ba natin na tayo po ay maging kalarawan ni Kristo? Gusto mo ba natin imitation lang tayo ni Kristo? Sabi nga ho ng iba di ba po si Kristo, pastor, kaya ginagaya ko po nagpahaba ng buhok. Hindi po totoo yun, kapatid. Si Kristo daw ho ay magandang lalaki. Kinopya lang ho yun sa isang artist, Ito pong itsura nakikita natin, malaanghel po. Artist concept lang po yun. Hindi po yun yung larawan ni Kristo. Yung sinasabi po natin, si Kristo ho, may bigote po siya. Wala hong nakapagsasabi sa Biblia Kasi ang tinuturing na kalarawan ho, hindi yung physical na anyo. Amen? Hindi yung physical na makikita natin kay Jesus. Bigyan ko kayo ng example po. Kayo ba mga kapatid, nagalit na sa anak ninyo at talagang nakita nyo mapapahamak siya, pinagsabihan nyo, napalo ninyo. Nangyari na ba sa inyo ho yun? Yung nagalit kayo at dinisiplina ninyo yung anak ninyo. Bakit nagagawa po ng isang taong disiplinahin ang kanyang anak? Kasi yun po'y katangian ng Diyos. Wala pong magulang na hahayaan yung anak niya, sige mapariwara ka, hindi na kita papaluin. Ang sabi ng Biblia, ang lahat ng tao po na dinidisiplina ng Diyos ay minamahal niya. Pahayag 3:19 po. Kaya ka pinalo ng Diyos kasi mahal ka niya. Bakit niyo pinalo yung anak ninyo? Kasi ayaw niyong mapahamak. Nakaramdam na ho kayo ng selos, kapatid? Nakapagselos na ho ba kayo? Normal mo na ang tao po ay magselos, lalong-lalo na kung nakakaramdam ka ng paninibugho. Kanino nang galing yung selos? Yun po'y ugali ng Diyos, pero ang pagsiselos po nilalagay sa tamang paraan po yan. Sabi ng Diyos, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos-Diyosan, sapagkat ako na si Yahweh ay isang Diyos na, ano po yung word na ginamit? Mapanibughuin. Bakit kayo nakakaramdam po na natatawa ho kayo? Pagka ho nakakapanood kayo ng nakakatawa, naliligayahan kayo. Kasi ganun din ho, ugali ho ng Diyos na siya po'y naliligayahan. Nagalit na ho ba kayo? Hindi ho masamang magalit, kapatid Lalong-lalo na pag ang pagkagalit po natin, hindi naman tayo nagkakasala. Ang Diyos ho ba nagagalit? Yes. Kasi ayaw ng Diyos ang kasalanan. Pag gumagawa tayo ng kasalanan, magagalit yung Diyos sa ginagawa po natin. Kaya yan po yung larawan. Hindi natin nakikita po yan. Pero ang pangako po sa 2 Korinto 3:18, siya ang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo po ay maging kalarawan niya. How can we achieve to be in the image and the likeness of the Lord Jesus Christ? Kasi ako po magsasabi sa inyo, pag kalarawan mo si Jesus, 100% ligtas ka. Una sa lahat, tignan nga natin mga kapatid. Ang pagiging kalarawan ho ng Diyos, nakasandigan po yan kung tayo po'y tumitibay sa kanyang mga pangako at salita araw-araw. Hindi po pwede na dumating lang yung bagyo, bagsak ka kagad, kapatid. Dumating lang yung pang-iinis sa'yo, sumuko ka na kagad. Dumating lang ho yung isang mabigat na pagsubok, sinisi mo na yung Diyos. Ang isang magandang ehemplo po niyan, pinag-aralan na natin sa Bible studies natin, si Job. Bakit po si Job, mga kapatid, naging matibay po siya? Nakayanan niya po yung lahat ng pagsubok kasi nakalarawan po siya sa Diyos Lahat nun ng katangian ng Diyos, sinusunod po niya. At ang sabi po ng Gawa 20:32, tignan niyo pong mabuti, At ngayoy itinatagubilin ko kayo sa Diyos, ang sabi ni Pablo, at sa kanyang salitang nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob.
Ito, yung salita ng Diyos, ano ho? Ito ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng kanyang ginawang banal. Makapagpapatibay at makapagbibigay sa inyo ng pagpapala. Ano po yon? Yung pangako ng Diyos. Ano yung pangako ng Diyos? Yung kanyang salita, yung Biblia po. Kaya kung gusto nyo po maging imahin po talaga ni Kristo, no ho? Dumating yung pagsubok, gaya nung sinabi ni Kristo, nung sinusubok po siya ng dyablo, nasusulat. Sinabi nung dyablo, nasusulat. Pero sabi rin ni Kristo, nasusulat din naman, ang sabi ng banal na kasulatan. Walang sino man taong nabubuhay lamang sa pamamagitan ng tinapay. Because he was being tempted by the devil, na yung bato gawing tinapay para mapahiya si Jesus. Pero ang sabi po ng ating Panginoon, hindi lahat ng tao'y nabubuhay lamang sa pamagitan ng pagkain ng tinapay. Kung hindi, nabubuhay din naman sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Word against the word. Kaya pag twisted po yung Word of God, we go originally po yung tunay na konteksto sa Bible. Ang dami ho kasing mag-twist ng Biblia sa mga huling araw, ha? Huwag kayo maniniwala basta-basta ho sa mga magagaling sa Biblia. Titignan natin yung kabuuan. Minsan, natwist natin ng Bible. Sabi ng Bible, mga kapatid, open rebuke is better than hidden love. Kaya ginawa ko din sa kapatid, pinahiya ko ng pinahiya sa church para malaman nila yung kanilang kamalian. Tiyakin mo lang kapatid, wala kang ginagawang kasalanan din sa buhay mo. Kasi sabi ni Jesus, sino man ang walang pagkakasala, unang bumato, ikaw ang bato ng bato. Kasi twisted ho yung salita. Open rebuke is better than hidden love. Ano pong sabi sa Biblia? Yung buong konteksto ho, love does not delight in evil, it rejoices in the truth, it keeps records, it does not keep records of wrong. Kaya yung sumbat tayo ng sumbat, ano yan pastor hidden, ano ko lang yan open rebuke lang yan. It's better than hidden love. Out of context. Kaya dapat balansi po yung pagbabasa natin ng Bible. Kaya kung gusto po natin, dapat ang source natin ng lahat ng gagawin natin, lalo na ng kalakasan natin, yung pangako ni Jesus. Minsan down na down ako, lahat naman tayo nakakaranas ng ganon. Kasi talagang may isang araw po, nakapagmura ka, nakapagchismis ka, nakapag-isip ka ng mahalay, tapos matutulog ka. Pag inisip mo lahat yung ginawa mong kasalanan, hiyang-hiya ka na naman lumapit sa Panginoon, hindi po ba? Naranasan nyo na po yung ganon. Pero biglang magfa-flash po yung binabasa natin. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us of all our unrighteousness, sabi ng Bible. Hindi ba kayo pinatibay ng mga pangako ni Jesus na yon? Hindi ba meron tayong pangahawakan? Lord, I am unfaithful, but you are faithful. I am sinful, but you are sinless. At sinabi niyo, Lord, kung i-confess namin, kaya Panginoon Diyos, I come right now with a humble heart. Sasabihin ko lahat ng nagawa ko ngayong araw, ibsan mo po yung nararamdaman ko, at sabi ng Biblia, patatawarin niyo po kami sa lahat ng aming nagawang pagkakasala. Nagpapalakas ba ng Diyos yun o hindi po, ng ating puso? Nagpapalakas ba yun? Ang sabi ng Biblia po, pag pinangahawakan natin ang pangako ng Diyos, pinatitibay niya po ang ating sarili. Kaya dapat nagpapakatibay tayo sa mga pangako ni Jesus, magiging kaimahin tayo niya. Kaya kung may mga kakulangan, di bale Lord, my God shall supply all my needs. Ulit-ulitin niyo po yung pangako ng Diyos. Panginoon Diyos, parang nag-iisa na lamang ako, wala na akong kakampi. Hindi kita iiwan anak, ni hindi kita pababayaan. Di ba sabi ko sa inyo, yan po ang pangako sa Biblia na binanggit po. Ito po siguro, very ironic, Bakit yung mga biblical scholars binilang nila, yung hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, and do not fear, Binilang nila yung mga salita na yan. 365 po ang lumabas sa Biblia. Ang interpretation po nila dyan, kada araw po, hindi ka iiwan ng Diyos, hindi ka pababayaan. Amen po ba yon? May kahulugan po that do not fear for I am with you, says the Lord. 365 times sinabi. Kaya pangahawakan natin yung pangako. Bigat na po ako, Panginoong Diyos, sa lahat ng aking mga nagagawa po na mga kasalanan. Pero ang sabi ng pangako ng aklat ng awit, as far as the east is from the west, so far has you removed all the iniquities in our heart. Kaya ba tayong linisin ng Diyos? Kaya.
Kaya pagkatapos ng panalangin ninyo, pag pinanghawakan mo yon, titibay ka ngayon, lalakaso yung kalooban mo. Bagong nilalang ka na naman, pwede ka na namang tumayo po sa pulpit. Pag hindi nyo pinanghawakan yon, sa susunod na linggo, wala na po kayo dito sa church. Bakit to? Hindi natin pinanghahawakan yung magandang pangako po ng Diyos. At tandaan nyo po, ang salita po ng Diyos ang nagbibigay po sa atin ng pangako. Ano pong sabi ng Jeremias 23:29, kapatid? Ano pong sabi ng Jeremiah 23:29 po? Ang salita ko po ay apoy, ang salita ko po ay martilyo. Alam niyo yung martilyo, ano ho? Ang martilyo po ay tumitibag at nagwawasak ng bato. Kaya po kung apoy, parang yung ginto, pinadaan nyo po, mapipurify kayo ng Word of God. Sabi po ng aklat po ng Jeremias 23:29 yan At ang salita ng Diyos ay parang martilyo. Ito po'y sumisira at bumawasak po ng mga malalaking bato. Biro nyo po ang pag-aalin tulad ni Jeremias, apoy, martilyo. Kaya po tayo po, lalo tayong titibay niyan. Ang ginto ho, pag pinadaan nyo sa apoy, marerefine, maaalis po impurities. Pagka ho, halimbawa ho, yung ating mapagmatigas na puso, tibagin halimbawa ng salita ng Diyos yan, maaalis yung pride nyo po Maaalis yung pagmamataas natin. Maaalis yung pagmamalaki mo sa Diyos, maaalis ang pagmamalaki mo sa kapwa. Inihalin tulad po ni Jeremias, doon po kapatid, sa napakaganda po na salita ng Diyos, ito po na apoy at martilyo na handang dumurog po ng ating puso. Titibay ka mga kapatid. Pangalawa, ano po pa po yung pagiging kalarawan po ng Diyos? Alam niyo po, kaya yung tema natin ngayon, tayo po'y umibig sa pamamagitan po ng bibig at sa pamamagitan po ng gawa. Kaya po yung acronym Pag-ibig. I-B-I-G. Ibig sa bibig, ibig sa gawa. Pastor, ba't naiisip niyo po yung ganun? Alam niyo po, outline binibigay ng banal na Espiritu. Wala po akong pinagkopyahan yan. Alam po ng Diyos yan. Yun po, binigay ng Lord po. Marami po sa atin, umiibig lang tayo verbally sa Diyos Tama ho ba? Lord, I love you. Pero pag yung kapwa na iibigin natin, kaibig-ibig po ba? Yung pinaka masasakit na tao na hindi natin kayang ibigin, kaya mo pa bang ipanalangin? Kaya ang sabi po ng Kawikaan 4:23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan. Bakit ito pinapaingatan? Sapagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Pag ang puso po natin punong-puno ng galit, tatandaan nyo may manifestation yan, lalabas yan dito. Hindi mo pwedeng kontrolin yun kapatid, not unless baguhin ni Kristo po yung puso nyo. Ang taong palamura, mamamatay tao yan. Ibig sabihin, punong-puno ng galit yung puso niya. Yung tao po na nagsasabi palagi ng mga green jokes o yung mga mahahalay na pagbibiro, may kaibigan ako dati na ganun Wala hong panahon na yung sinasabi niya hindi po puro mahahalay. Big sabihin yun, mangangalo niya yung puso nun. Ano pong sabi ng Mateo 12:34? In the book of Matthew chapter 12 verse 34, sabi po ng banal na kasulatan ng Panginoon, sapagkat nagmumula sa puso ang lahat na nanggagaling po at lumalabas sa ating bibig. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya po halimbawa O Lord, mahal na mahal kita. Lalabas sa gawa yun. Kasi yun yung nasa loob ng puso Pero pwede na, Lord, mahal na mahal kita, pero pinasusubalian po ng gawa. Kaya ang pag-ibig po, pag-ibig sa bibig, pag-ibig po sa gawa. Ano po sabi ng unang Juan sa 3:18? Kaya nga itinuturo ko sa inyo mga kapatid, ang sabi po doon ni Juan, 1 John chapter 3 verse 18, kaya nga kayo'y umibig hindi lang sa pamamagitan ng salita, kundi higit sa lahat, umibig kayo sa pamamagitan ng gawa. Kaya yun ang tinuturo natin sa Feast of Harvest na talagang we love God. Can we say amen? I love the Lord with all my heart, with all my soul, and with all my mind, and with all my strength. Pero hindi nahihinto ron Mahalin mo rin ang kapwa mo gaya din ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kaya palatandaan po yan. Tanungin ko po kayo, mahal po ba ni Jesus ang Diyos? Yung ama niya, mahal niya po ba? Inialay niya nga yung kanyang bugtong na anak po sa atin. At yung anak po, sumunod po sa kanyang ama. Thy will be done.
Kaya ho ba nating tanggapin po yon na masunod ang kalooban ng Diyos sa buhay natin? Hindi po yung gusto natin, hindi yung pride natin, hindi po yung plano natin, hindi po yung atin pong mga ninanais, kung hindi masunod yung katwiran ng Diyos sa buhay po natin. Pag-ibig po sa Diyos yon, pag-ibig sa Diyos. Kaya yung priority natin sa buhay, pumapasa ilalim yan sa prioridad ng Diyos. Kung talaga hong hindi uukol o hindi ho magaganap, hindi ho bubukol yan, kapatid eh. Kaya ho, wag tayong mag-struggle po. Halimbawa, gustong-gusto nyo po talaga na kayo po'y maging milyonaryo o bilyonaryo, pero ginagawa ka lang katamtaman ng Lord, may purpose yon, kapatid. Gustong-gusto nyo pong makapag-asawa. May mga kapatid ho tayo, Lord, ang tagal-tagal ko nang pinapangarap magkaasawa. Kasi hindi naman ho lahat ng tao po talaga. May plano yung Diyos eh. Minsan ho, mapapariwara tayo pag nag-asawa pa tayo. Minsan, may mga ganun kasi, yung mga tinakda talaga ng Diyos, mangangalaga sa mga magulang nila. Yung may mga tinakda ho talaga, magpupunta po sa mga bahay-bahay, mangangaral, hindi na sila pag-aasawahin po ng Diyos. Huwag ko sasama loob po ninyo. Kasi ibig sabihin nun, pinapakita natin sa pamagitan ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, yung atin pong mataas na pag-ibig sa Kanya. Tatandaan nyo, kapatid, ang pag-ibig po sa Diyos, nagpapakita na katulad tayo ni Kristo. Kaya kung tumatatag ka sa salita ng Diyos, malalaman mo yung kahulugan po ng pag-ibig eh. At pag inibig mo ang Diyos, ang susunod mo na iibigin, ikatlo po, walang iba, pati ho yung kapwa. Magiging kalarawan ka talaga po dito ni Kristo. Alam niyo po, no, may isa pong sinasabi sa banal na kasulatan. Ito ho yung golden rule eh. Tatandaan nyo yung Matthew chapter 7 verse 12. Do to others what you like others to do unto you. Because this sums up the law and all the prophets. Ibig sabihin sa Tagalog, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Pag-ibig yon. Pastor, ako ho, gustong-gusto ko po na busog ako palagi. Dapat ang natural tendency natin, pag may nagugutuman ho, huwag tayo hong magpapakampante. Dapat din yung nagugutuman na kapwa natin, we have to be concerned with them. Gusto nyo po, busog kayo palagi eh. Kung halimbawa, gusto nyo po na kayo po'y nakapagpapagamot, no? Pag nakakita kayo ng kapitbahay ninyo, kaya kamag-anak ho ninyo na walang pambili ng gamot, naroroon sa puso natin na kung ano yung nararamdaman ninyo, makainom kayo ng gamot, sana makainom din siya. At naroroon po yung paggawa natin, pagtulong po natin. Pag-ibig po sa kapwa yon. Naalala ko po tuloy yung sabi ni Juan, in the book of John, 1 John chapter 4 verse 20. Ano pong sabi ng unang 1:4-20? Sabi po ng talata ng Biblia roon, paano natin masasabi na tayo'y umiibig sa Diyos ni hindi nga natin kayang ibigin ang ating kapwa na nakikita natin? Ngayon, sasabihin pa natin na iniibig natin ang Diyos. Madali pong sabihin po na, Lord, I love you. Pero pag nakita nyo po yung nangutang sa inyo na hindi nagbabayad, gusto nyo pong buntalin o gusto nyo pong patayin, pwede ho nating sabihin na, Lord, I love you with all my hearts. Pero pag nakita nyo po yung asawa nyong nagkamali ng minsan na tumingin ng tawad, di mo papatapatawad po, paano natin masasabi na nag-reach na tayo sa level number 2, yung pag-ibig sa Diyos? Basahin nyo po yun, yung 1 John chapter 4 verse 20, kung tayo mismo ho, hindi natin maibig-ibig yung tao na nakikita natin, sasabihin nyo pa na yung Diyos na hindi natin makikita po o nakikita, iibigin mo pa, kapatid. Narariyan po sa labas, pagpunta nyo dyan, bagaman, yung kapatid natin na si Rick, talagang, sana kapatid, mag-church ka. Alam nyo po, ang sabi ng Biblia, kahit na tayo ho, mananampalataya sa Diyos, mas masahol pa tayo sa hindi mananampalataya kung hindi ho natin inaaruga ang ating mga kamag-anak. Sana nakikinig po yung mga kamag-anak po ng kapatid natin na to, kasi kung dapat po may unang umaruga po sa kanya, yung immediate family, yung asawa, amen po ba? Yung mga anak, yung mga kapatid. Okay, provided wala na po si Nanay Ape. Tayo ho, secondary, kapatid pa rin natin ho yun eh. Siguro ganun din yung nararamdaman ninyo, hindi nyo matiis ho yung tao na hindi pa kainin. Bagaman, di ba kung minsan ho, parang, paulit-ulit na lang pastor kada linggo po. Pero manifestation po yon. Kung yung taong nakikita nyo po, hindi nga kayo concerned, how much pasabihin ninyo sa Panginoong Diyos na mahal kita Panginoon. Hindi tayo kalarawan ng Diyos.
Kaya, yun kapatid, every time nakakakita kayo ng tao po na napapahamak, minsan napanood natin, ay nako, yung anak niya, pastor, nahuli sa pagbebenta ng drugs. Ilagay nyo rin yung kalagayan nyo doon. Paano kung sa inyo po nangyari yon? Let us not condemn po, but i-rehabilitate ho yung tao. Naku, pastor, ito pong tao na ito, ubod po yan ng magnanakaw. Ilagay naman natin yung atin pong position po na tayo rin po, araw-araw nagnanakaw tayo sa Diyos eh. Hindi naman tayo nagiging tapat sa Kanya eh. Kaya kung meron tayong pag-ibig sa Diyos, bababaho yon, iibigin mo po sa tamang kaparaanan yung kapwa mo. Kaya nga, huwag niyong kakalimutan yun yung 1 John chapter 4 verse 20, hindi mo pwedeng ibigin ng Diyos kung hindi mo iniibig ang kapwa mo na nakikita mo. Yun po ang principle ng Bible. Ikaapat, para maging kalarawan tayo, ito yung paglawak ng karunungan natin. Masaya na ho ba kayo na kayo ho nakinig lang sa akin? O kaya kayo ho ay nandito lang? Hindi pa pag talagang mahal nyo ang Diyos at gusto nyo pong maging kalarawan ni Jesus, magre-research kayo eh. Sinabi ni pastor, dapat mahalin yung kalaban. Tignan ko nga kung may mga example po si Jesus na minahal niya talaga yung kalaban. Kaya ang gagawin nyo i-research nyo. Bubuksan ninyo yung Biblia, titignan nyo po, magre-research, hahanapin nyo po yung mga iba pang aral ni Jesus. Alam nyo kapatid, kung kontento na lang kayo, sinabi naman ni pastor, okay na yun eh. Kaya maraming napapahamak ngayon, hindi tayo nagsasaliksik sa Biblia. Pero kung nagsasaliksik ho tayo, lalawak ang ating karunungan. At alam niyo kung paano nyo mamahalin ng Diyos para maging kalarawan ni Jesus? Sabi po, ang pasimula po ng karunungan ay pagkatakot sa Diyos. Sinabi ko po sa inyo, yung last preaching po natin, yung pagkatakot sa Diyos, gawin niyo pong panalangin yon. Lord, tulungan mo sana akong matakot po sa inyo. Kasi yun pala ang pagsimula po ng karunungan. The beginning of wisdom is fear of the Lord, and knowledge is the understanding of the Holy One. Proverbs chapter 9 verse 10. Pag ako pala'y natakot sa iyo, kahit mag-isa ako, Panginoon, ay ayokong gawin kasi mahal na mahal kita, Panginoong Diyos. Naku, dun mo mapapakita talaga yung pag-ibig mo sa Diyos. Yung pong naroroon ka na sa pagkakataon, yung palay na lumalapit, sabi nga po nila, nandun na yung tukso. Pero katulad ni Jose, tinakbuhan nyo po. Hallelujah. At kung gusto nyo pa talaga ng double blessing po, pag nakulong pa kayo, wala naman kayong ginagawa, katulad ni Jose, nako, talagang itataas kayo, may magandang plano ang Diyos sa buhay ninyo. Sabi kong ganun, Lord, wag naman po sanang mangyari sa akin yon. Yung halimbawa, lumapit yung tukso, tinakbuhan ko, tapos chinarge pa ako ng rape ngayon, napasok pa ako sa kulungan. Paano ho mangyayari sa inyo pag may gagawin po na kakaiba ang Diyos? Katulad po ni Jose, ilalagay po siya sa katungkulan eh. Pag hindi siya nakulong, hindi niya makikilala ang paraon ng Ehipsyo. One step at a time. Kaya ho yung bagay na nangyayari sa atin, kabilang sa plano ng Panginoon po eh. Ang sabi po ng Lucas 2:52, patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan. Yan. We have to be healthy in terms of our bodily feature, lumawak ang kanyang karunungan, at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. A healthy body is a healthy mind, ang sabi po, Kaya ingatan natin yung katawan natin, katulad ni Jesus, at lalo lumago tayo sa karunungan ng Diyos. Nakalagay po sa mga aral po yan. Let us grow in the knowledge and the grace of our Lord Jesus Christ. Kaya alam nyo, dun masusukat yung pag-ibig ninyo. Ang pinag-aaralan namin ngayon, pagiging kalarawan ng Diyos. Tignan ko nga, ano kaya yung mga iba pang katangian? Hindi ko kasi pwedeng ituro lahat po ng katangian ni Kristo eh. Ang dami po eh. Halimbawa sa dila, di ba inisa-isa natin yung bahagi ng katawan ng tao. Yung dila, paano dapat nagsasalita katulad ni Kristo? Magmumura ba? Yung dila ba? Puro ba mahahalay sasabihin? O yung sinasabi ni Kristo, maging mapagtimpi kayo sa lahat ng pagkakataon. Ano po ang dapat tinitignan ng mata? Ano po ang dapat pinakikinggan ng tenga? Pag yan po naganap, magiging kalarawan ka po ni Jesus. Kaya tignan nyo pong mabuti ho. Ano po yung epekto ng lumalawak yung ating karunungan sa Biblia? Lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Sabihin nga ho natin, kalugod-lugod sa Diyos. Kaya pag lumawak tayo sa wisdom po ng Bible po, ay nako, lahat na nangyayari po, makikita nyo po eh. Yung sinasabi ko po sa inyo, maano kayo, Lord, kamangha-mangha ka talaga.
Dumating na sa akin yung tukso na ito pero in-enlighten mo ako Ito pala mangyayari sa akin, tatanggalin ako sa trabaho, makukulong ako, mawawasak yung pamilya ko. Pero Lord, because of the fear of the Lord, magsisimula pa lang, kinat ko na at hinayaan ko na sumunod ako sa salita ninyo, kaya yung masaklap na mangyayari, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, hanggang hahantong pa sa kamatayan mo, na-prevent po. Bakit? Kalarawan ka ni Jesus Kalarawan ka kasi ni Jesus. At sumusunod tayo sa lahat ng kanyang mga pangako. And with that, sabi ng Bible, the beginning of wisdom is our fear of the Lord. Huli sa lahat, gusto niyo maging kalarawan po ni Jesus. Yung pong mapagpakumbabaho sa harapan ng Diyos. Biro mo si Kristo po, no, ang gumawa ng langit at ng lupa. Si Hesus Kristo po, may-ari ng buhay ninyo. Pero nagbigay po siya ng halintulad po dapat nating sundan. Bagaman ito po, hindi natin ginagawa na sa church, kasi si Kristo lang talaga ang nagbigay ng example nito Pagka Semana Santa di ba nakikita nyo sa mga ibang pananampalataya, hinuhugasan yung paa, tapos yung pong mga pare, umahalik sa mga paa. Ginawa kasi ni Jesus po yun It is an act of humility. Pero ano pong pinapakita sa atin? Kasi ang pinakamababang bahagi ng katawan natin yung paa Yung paa ho ang nakaapak sa lupa. Yung paa po unang narurumihan. Para halikan po ng ating labi ang paa, pagpapakababa po ang simbolismo po nun. Sabi po ng 1:13-14 hanggang 16, kung ako ngang Panginoon at Guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa, sapagkat binigyan ko kayo ng halimbawa na inyong dapat tularan. He has set the example Kung paano dapat ang Diyos natin nagpapakababa, ganun din naman po dapat tayo nagpapakababa po dahil tayo mga kapatid ay ginawa sa larawan po ni Jesus. Ano pong sabi po dito? Pakatandaan ninyo in verse 16, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Remember the words of James dun po kay Santiago 4:6, Anong sabi po ng James chapter 4 verse 6? God opposes the proud and He always gives grace to the humble. Alam niyo po, binabagsak ng Diyos ang taong mapagmataas, ngunit Kanya pong niluluwalhati at pinagpapala ang taong nagpapakababa. Nakalagay po sa Bible yan, sabi po ni Santiago yan Kahit checkin niyo po yung James chapter 4 verse 6, nagpapakababa ka, itataas ka ng Diyos. Nagpapakataas ka, ibabagsak ka ng Panginoon. Kung minsan mababalitaan ninyo, bakit kaya siya binagsak ng Panginoong Diyos? Huwag tayo magmamataas sa Diyos. Always claim po, Lord, hallelujah. Halimbawa po sa mga prayer natin, ang katangian na ginagamit ko po, magbubukas lang ho kung ano yung sinasabi kong prayer. Patawarin niyo po ang isang taong masangsang na katulad ko. Nakaamoy na ho kayo, sabi ni Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, daig pa ang amoy sa malansang isda. Nakaamoy na ho kayo ng malansang isda. Ganon ang kahalintulad natin. Bilang pagpapakumbaba, pag-amin sa Diyos. Panginoong Diyos, hindi lang humasangsang yung amoy ko. Talaga pong rebelde ako sa inyo, Panginoon, at sa laula laban sa inyo. Ano yung rebelde at sa laula? Yung talagang tao yan pupunta sa impyerno kasi masama ka. Yun ang kine-claim ko po, kapatid, At hindi lang yun, Panginoong Diyos. Siguro sa lahat ng mga lalaki, isa po ako sa pinakamahala yung pag-iisip ko, pati puso ko. Tapos doon yung ipapasok yon, pero walang hanggan ng pag-ibig mo, Ama. Doon nga tutulo yung luha mo, mga kapatid. Alam niyo kung bakit tutulo yung luha ninyo? Kasi itinataas niyo po yung isang mabuting Diyos. Kaya every time na sinasabi niyo po yon, bumababa yung habag at awa ng Diyos, para po yung yung pong maniningil ng buwis, kinakabog niya yung puso niya, kasi yun po siya marumi. Kung hindi kakahabagan ng Diyos, impyerno na tayo Pero dahil sa habag ng Panginoon, lahat ng kasalanan na sinabi mo na yon, pinatawad ng Diyos. Yun ba mga kapatid, pagbababa sa ating sarili, hindi po, yun lang po yung totoong katotohanan po na dapat nating sabihin sa Kanya. Huwag po yung attitude, Lord, salamat po, naka-attend ako ng church kanina. I am expecting a reward. Huwag ganun, kapatid. O kaya, Lord, kanina present ho ako, nagturo po ako sa mga kapatiran. Pag akyat ko nga ho rito, pagbaba ko ang inilalagay ko sa puso ko,
kung paano kinonvict kayo ng Lord sa mga kasalanan, ng pangangalo niya, sa kasalanan ng pagnanakaw, sa kasalanan ng kawalan ng tiwala sa Kanya, bumababa ako'y kinoconvict din ng banal na Espiritu sa parehong kasalanan na nararanasan ninyo, kapatid. Kaya ako sineshare sa inyo, ang sarap ng pakiramdam po yung talagang binaba mo yung sarili mo. Tama ho yung sabi ni Santiago sa 4:6. God will oppose the proud, but He will give grace unto the humble. Kasi yun po ang kalagayan natin talaga. Hindi po pwedeng baliktarin yun masama tayo, hindi tayo pwedeng magmalaki, tayo po ay walang nagawang mabuti. Kahit na kailan, wala tayong nagawang mabuti. Sa habag ng Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, tayo ngayon ay nilinis sa lahat ng ating nagawang pagkakasala. Mga kapatid, bilang pangwakas, ginamit tayo ng Panginoong Diyos sa Biblia, ginawa niya tayo upang tayo po ay maging kawangis at larawan ng Diyos. Sabi ng aklat ng Henesis, dito po sa 1:27 hanggang 28. Ngayon kapatid, nauunawaan nyo na kung ano po yung kalarawan hindi po sa physical yon. Yung katangian ng katawan nating physical. May mata tayo, saan po ginagamit ang mata? Ang mata ay ginagamit sa pagtingin. Ang Diyos po ba'y may mata? Wala siyang physical na mata, pero nakikita niya ang lahat ng bagay. Tayo po may tenga, physical. Ganito ho ba itsura ng tenga ng Diyos? Hindi. Pero yung katangian, ano pong katangian ng tenga natin? Pakinggan po ang ating paligid. Ang Diyos po ba marunong duminig? Nadidinig niya yung mga panalangin natin. Ang atin pong dila, kapatid, ginawa ho ng Diyos. Bakit to? Nais po ng Diyos na tayo po'y makapagsalita, makapagwika. Ang Diyos ho ba nagsasalita at nagwiwika? Nagawa nga ang lahat ng ating sanlibutan po dahil sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos po'y may bibig. Kaya po mga kapatid, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan at sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae at sila ay pinagpala niya. May blessing po ang pagiging kalarawan natin ni Kristo. Kaya sa susunod mga kapatid, wag na ho kayong padadala po sa mga pandaraya ng dyablo. Nasa sa inyo si Kristo. At lahat ng bagay maaari nating gawin, basta po sumasa atin ang kanyang santo at banal na Espiritu. Tayo po'y tumayo at palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit po upang maging kalarawan po ni Kristo. Siya po ang idolo namin, siya po ang Diyos namin. At gaya po ng ipinahayag ninyo sa Biblia, lahat po ng nananalig po at naniniwala sa sinabi ni Jesus, hindi na makakaranas ng kamatayan, kundi bibigyan niyo po ng buhay na walang hanggan. Ama, mahal na po namin ang aming Panginoong Jesucristo at ikaw po'y naluluwalhati kung siya po'y pinaglilingkuran namin. Hindi po impersonator, hindi po Panginoon Diyos na replika lamang o kaya ho peke na hinalintulad namin ng sarili, kung hindi mismong kalarawan po ng lahat ng katangian niya, ang pagiging mapagpakumbaba po, ang pagpapalakas ng mga salita niyo po, Panginoong Ama, ang pag-ibig sa Diyos, ang pag-ibig sa kapwa po. Natunay nga po kami, Panginoong Ama, ay maging katulad po ng imahe at ng larawan po ng aming Panginoong Jesus. Gaya po ng aking nabanggit, Panginoong Ama, si Jesus ang nagturo po sa amin kung paano po kami magpakumbaba. At sa bawat salitang nilalagay mo sa aming bibig, Panginoong Ama, nag-o-overflow po ang lahat ng uri ng mga pagpapala, ang lahat ng pagpapatawad, ang lahat ng habag po. Kahabagan mo ang church na ito, Panginoon. Ang layunin po namin, kaya kami nagtuturo, ang lahat po'y maligtas at wala ni isa man pong mapahamak. Kaya hindi kami hihinto, Panginoong Ama, hanggat ang lahat po ay patuloy, Panginoong Diyos, maipalapit namin sa inyo sa habag at awa mo po. Hanggang sa muling pagparito ni Jesus at sa aming pagharap po sa banal mong trono, Ama, nawa po matanggap namin ang mga salita, tapat at mabuting alipin, pumasok ka sa aking kaharian. Kaya muli, Ama, pagpalain niyo po ang lahat ng mga nakinig, online man and on-site, Panginoong Ama, na nawa po taglayin namin ang pagpapala, gabay, ang pag-ibig po ng aming Panginoon Jesucristo. Ito po ang aming samot panalangin. Sa banal na pangalan po ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Thank you po, Pastor, sa mensahe sa umagang ito. Para po sa ating offering and giving of tithes, samahan niyo po ako na ipanalangin po ang ating mga kaloob. Lord, we thank you and we praise you, Panginoon, sa lahat po ng mga pagpapalang pinagkakaloob niyo sa bawat isa.
Thank you, Lord, sa lahat po ng aming mga trabaho, sa aming pong mga negosyo, sa lahat po, Panginoon, ng pinagkukunan namin ng aming pang-araw-araw na pangangailangan. Thank you, Lord, because your grace and your love is more than enough for us. Thank you, Lord, for sustaining us to all of our needs. Salamat po, Panginoon, sa mga biyayang pinagkakaloob mo. Dalangin namin, Lord, sa mga kaloob na ito po ay magamit ng tama at wasto sa iyong gawain, Panginoon, upang marami pa pong mapahayagan ng salita mo at makakilala sa iyo, Panginoon. And we pray, Father God, sa lahat po ng mga naghahanap na kanilang mapagkukunan, sa mga naghahanap po ng kanilang trabaho, sa mga lahat po ng naghahanap ng kanilang kasagutan, sa kanilang mga pangangailangan. You are a gracious God and you will supply all of our needs according to your riches and your glory. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa lahat po ng mga pagsubok sa aming buhay at nawa sa lahat ng mga biyayang ito, kami po ay maging channel of blessings din po sa mga taong nangangailangan. Thank you, Lord. We bring back all the glory and praises to your holy name. Amen and amen. Purihin ka, O Yahweh, Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig, Ang iyong pag-ibig, laging nananatili. laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig, Ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak sisigaw, dadakilain, nag-uumabol sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak sisigaw, dadakilain, nag-uumabol sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Amen. Para po sa ating mga greetings for birthdays, February 14 po, Brother Angelo Absede. At the same day po, February 14, Brother Shino Karskit. Sa February 16 naman po, si Sister Fe Arellano. And February 17, si Brother Nico San. Para po sa ating anniversaries, February 14 po, Brother Glenn and Sister Aster Shason. Sige po, sa lahat po ng kanilang mga nabati po for birthdays, anniversary, pag-pray po natin sila para po sa kanilang blessings. Lord, we thank you for the lives of our brethren. Patuloy po namin, Panginoon, na nadalangin ng maayos po na kalusugan sa kanilang buhay. Ibayang pag-iingat po, Panginoon, at magandang mga pagpapala na patuloy niyo po ipagkaloob sa kanilang buhay. Strengthen them, Lord God, and encourage them, and maging sa lahat po ng nagdiriwang na kanilang kaarawan, and also, Lord, sa nagdiriwang po na kanilang anniversary. Pagtibayin niyo po ang kanilang pagsasama at kayo po ang maging sentro na kanilang buhay at na kanilang families, Lord God. We bring back all the glory and praises. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Happy birthday po and happy wedding anniversaries. Para po sa ating mga announcement, every Wednesday po, 7 o'clock ng gabi, ang ating Bible study through our Facebook page.
Para naman po sa ating prayer meeting, every 5 a.m. and 8 p.m. po yan via Facebook Messenger. And join us and be a part of the prayer circle. Message nyo lang po yung ating official Facebook page. So kung wala na po, para po sa ating closing and benediction, tinatawagan ko na po si Pastor Archie. Sama-sama po tayong tumayo. Mensahe lang po ulit natin sa lahat ng elders po, emergency meeting lang, mabilis lang po. At tayo po ay may mahalaga lang pang po lahat ay umuko at tanggapin natin ang pagpapala, kahabagan, patnubay ng Ama nating nasa langit. Muli po niluluwalhati ka namin, Panginoong Jesucristo, sapagkat ikaw po natatanging anak ng Ama naming nasa langit. Salamat po, Banal na Espiritu, sa muling karunungan po na ikaw po ang aming naging dakilang guro. Ama, patuloy ko pong binabasbasan ang lahat ng mga hinirang at mga pinili mo na inyong mga anak, Panginoong Diyos, na patuloy sa pamagitan ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, ng pag-ibig po at pakikiisa ni Kristo Jesus, at gayon din naman po ang karunungan at ng katalinuhan ng Santo at Banal na Espiritu. Patuloy, Panginoong, binabasbasan ko po ang lahat ng mga Kristiyano po na hinirang mo po, lalong-lalo na sa Feast of Harvest Christian Ministry. At gayon din naman po ang aklat ng bilang sa 6 po, 24 hanggang 27, kung paanong pinagpala ni Moses, Panginoon, ang buong Israelita, ay pinagpapala ko naman po ang lahat ng kawan mo sa Feast of Harvest, Panginoong Ama, sa pamamagitan ng mga pangako na ito. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Ang mataas na kaluwalhatian ay tanging sa iyo lamang, Ama. To God be the glory po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Muli, awitan po natin ang ating Panginoon. Panahoy lumilipas, maungkoy kumukupas, ngunit ang pag-ibig mo, Jesus, hindi magwawakas. Magbago man ang mundo, isa lang ang totoo. Mga pangako at salita mo, matutupad ito.